Master Healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise Thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to Jesus, Mary, and Joseph. A blessed Sunday, everyone. Kat na imbag nga rabi tayo manan amin apo niya. Today is the 8th Sunday in Ordinary Time. Kat malpas tayo ti Ordinary Time ano. Tano umay nga Domingon saket. First Sunday of Lent na. Oo. So 8th Sunday in Ordinary Time kat ti mabasa tatanya kat maadaw iti surat ni San Lucas chapter 6 verses 39 to 45. Kat ti tema na for this week is humility through self-examination. Ay na kat ito nung nagtangag kayo the last week, this is the sequel. After loving our enemies, blessing those who curse us, etc. Tatakot how we are able to humble ourselves to be able to tap no maraming tayo dagiti panursuro ni Apo Diyos nga kuna tayo nga radikal dapat humble tayo, humility through self-examination. The Jesus, Mary, and Joseph is brought to you every Sunday 6 p.m. into DZWT 540 kilohertz on our AM radio. And it's brought to you, the program Jesus in Jesus, Mary, and Joseph is brought to you by Sacred Heart Community. Our center is at the Sangkabalayan basement into Baguio Cathedral behind the Holy Face Chapel. You know, brothers and sisters, I know that ado kanyayo, you continue to listen to us or watch us. Why? Because you know that we pray for you every day. Kat no adaman ti prayer intentions, you do not hesitate to send a text to 0945-5093-265. And to open our program for tonight, may we ask, bago di ay good evening, Sister Linda, Sister Emily, nag-good evening tayo kada, nag-grinit tayo, nagsibang damdang nga, yung tayo nga grinit dyan, nag-volunteer nga umay. And so to open our program, may we request our dear Sister Linda to lead us in an opening prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos mo pagparang Ama, muli narito na naman po kami sa gabing ito. Patnubayan mo po kami sa anumang pag-uusap namin tungkol sa iyong mabuting balita. Ikaw po ang nakababatid ng bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa maghapon ng aming pagkilos at paggawa. Gabayan mo kami sa gabing ito, lalo't higit sa aming pagtulog, ang buo naming pamilya. Sa mga oras na ito, dinadalangin ko po sa inyo, ang lahat po naman nakikinig, saan man po sila naroon. Ibigay mo ang iyong banal na presensya, kasama ng banal na Espiritu,
upang maliwanagan namin ang iyong mabuting balita na aming ipahahayag. Ang lahat ng ito'y naalay namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang kanyang mahal na ina, siya nawa. And best, no? After that beautiful opening prayer, let us praise and worship the Lord with this song. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Peace to them, those straight and tall, so much sweet to others all. Long have I waited for your coming home to me and give me our new life. The wilderness will lead you to your heart, where I will speak integrity and justice with tenderness. You shall know. Long have I waited for your coming home to me and give me our new life. Long have I waited for your coming home to me and give me our new life. The good words of praise. So we invoke the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I
Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ay, kakabsat, mga kapatid. Like we said earlier, at the start of dito programa tayo, the gospel reading tata, maataw iti libro nga insulat ni San Lucas, chapter 6, verses 39 to 45. Tikas lang main thing na dito, Jesus continues to teach the crowds with lessons on how we are to live in relationship with one another and with God. Because His words are not just meant na moral guidelines. They challenge the very attitude and intentions of our hearts. Because this time, Jesus teaches us to look at our own faults before we look or we judge others. Huwag kang judgmental. Self-examination muna. And kas kuna tayo, anya titay matayo tata, humility and self-awareness. Dapat anuhin mo muna, alamin mo ang sarili mo, at maging mababa ang loob. Hindi, tayo ka naman. Mapakumbaba. Bago tayo ibaga nga, kastoy. Siya kasi, puro ganon. Hindi nakikita ang sariling mga gawa. Bago maumpisahan at para maawatan tayo ti konteksto na dito, can we listen to the gospel reading in English with our dear sister, Jen? Jesus told his disciples a parable. Can a blind person guide a blind person? Will not both fall into a pit? No disciple is superior to the teacher, but when fully trained, every disciple will be like his teacher. Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own? How can you say to your brother, "Brother, let me remove that splinter in your eye," when you do not even notice the wooden beam in your own eye? You hypocrite! Remove the wooden beam from your eye first, then you will see clearly to remove the splinter in your brother's eye. A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For people do not pick figs from thorn bushes, nor do they gather grapes from brambles. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil. For from the fullness of the heart, the mouth speaks. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pakinggan naman natin ngayon sa Tagalog, Sister Erlinda. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, "Maaari kaya mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganon. Walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturuang lubos ang alagad, ay magkakatulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapwa, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata na makakita na kang mabuti, sa gayon, maaalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at wala rin masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan.
sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Tengken tayo man iti Ilocano with Sister Emily. Tuy sumaganad na adaw ti na San Juan nga Ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Sinarita pay ni Jesus kadakwada daytoy a pangaring. Saan ang mabalin nga idanan ti may sa abulseg ti pada na abulseg. Nukas ta ti maaramid matnagdanto adwa iti abot. Saan ang nangatngato ti agad-adal ngem ti maestrona ngem no maturpusnan ti adal na agbalinton akas ti maestrona. Apay adilawin nyo ti puling iti mata ti kabsat mo ngem di mo madlaw ti troso iti matam. Kasano ti panagkunam nga ikatem ti puling iti mata ni kabsat mo, no dimpay madlaw iti troso ti matam. Sika nga agin sisingpet, ikatempay nga umuna ti troso iti matam, tapno nalawag ti panagkitam, amang ikat iti puling nga adda iti mata ti kabsat mo. Saan nga agbunga ti nasaya at akayo iti dakes, saan met nga agbunga ti dakes akayo iti nasayaat. Mailasin ti kayo babaen ti bunga na. Awan mapuros nga igos kadagiti sisiitan, wenno maburas nga ubas kadagiti kalkalunay. Irwar ti naimbag a tao dagiti naimbag nga adda ti puso na. Ket irwar met iti dakes a tao dagiti dakes nga adda kengkuana. Ta isawang ti tao dagiti nilaong ti puso na. Ebanghelyo ti Apo. Dayaw imay ken ka, O Kristo. Ay na. Ayan na naman, ano? Mapupunta na naman tayo ng ang hirap na maging Kristiyano. Yes. Because, yung powerful itong lesson na ito kasi para siyang giya. It's a guide to what we should do. Yun nasabi mo last week. What will Jesus do? Dapat lagi nga kasi pinasa isip natin, yung if Jesus was in this situation, what will Jesus do? Yung paghambing, pagkwadati, the blind leading the blind, sa akin, parang warning yun. Blind na hindi yung physically, gaya ng mga tinutulungan at ini-evangelize ng community, but spiritual blindness, more on spiritual blindness. Kasi dito parang ang sinasabi ni Lord sa atin, yung apay na makikita mo yung troso, yung what is there in the eye of the other when you do not see what is in yours. That is failing to recognize our own flaws and shortcomings. Naglaing tayo nga, naglaing nga ang korrektidad doon. Ang galing ko sa pero sarili ko. This is a call for, ito ang dapat ang lagi natin naiisip, self-awareness and humility. Before we point out the mistakes of others, bago ka magtutudo, we must first examine our own lives. Yun ang mahirap kasi we are not, more often than not, we are not willing to confront our own weaknesses. Are we willing ba to seek God for healing and clarity so that we can genuinely lead the other blind? Yun ang tanong. Sister Jim. Yeah, the challenge. Come on. May we hear from you. Dahil di may sama pa, kadapilan nga kamali di may sama tao. Tanwa na tinakita tayong hinaramid di may sama tao, often than not, we criticize kaagad. Handay pa nga panunutin nga, kasjay tayong matlaon. Kasjay di ba pas masama matlang kanya, nga na nakita nga ako, ay, naglaingak nga ako.
Naglain na nga ang bunangan, tikwa. Kasjay. So nga, dahito the Lord is teaching us to examination of oneself. Tapno, masurusuro tayo nga agpakumbaba. Kanya ngay tao tayo lang naman minsan, no, we have to try not to look at the splinter of others. Kasi daraanan yun tayo more often than not. Shock na ay, amin na, mamin ano ako nga pa. Ako ay suma, rado makateta ti, may sa kanya itong confess ko nga ay, ako. So, ito nung kakapal na Lord, pare-parehas mati ko itong confess ko. You have to understand me that, apay nga tanga. Why do I have to, apay nga, di kamaliti may sa, naglaingak nga mga manghusga, di padang nga tao. Apay nga ako kita niya sarili ka umuna. Takno, masursurok mat nga, pagpakumbaba, iti kwa, iti sarili nga kwa. Nagligat man. Talagang nagligat ti kwa, sumurot ka ni Apo Jesus. Ay, Apo. Kasi nga po nakno, bakit? Ay na Lord. So nga, dahito yung advice ko dahito kwa. Dahito nga, we might not be spiritually, physically blind, the spiritual blindness. Ay, naku, ang kwan talagang yan. Siguro lahat sa atin, meron tayo nito, spiritual blindness. Haan tayo nga makita di kinasaya at may sanga tao. Daduma pa'y gaputi apal. Ano yung daduma umapal at iti apal mo pat dadaulong pa yun akit din ah. Mamat ka dita. Napakaganda ng sinabi ni Sister Jean. Talagang beyond human limitation yung tatanggapin mo na ay Charged experience. Yung Sister Emily, share. Hindi, kasi, bago ko makalimutan, kasi dati kahapon. When you were talking a while ago, dahito yung maiikwa kanya, tayo inya. Pero, makita ko lang nga dahito nga ikot, mabaling tayo nga makita iti may sa grupo, for example, in a community niya. Lumaminsan, at dati, mararamit niya saya, at kumbaga, ada iti, kasi imbaga ni Sister Hin, where are we coming from? Is it coming from apal? Is it coming from jealousy or envy? Or is it coming from love? No? Kasi, maminsan, ganin for example, ora itita parokya, di ba? Ada iti tao, nga isuda ng di agtrabaho or isuda iti ada ijay nga tumultulong, and yet we despise them, we judge them kasi may sa ijay niya nga kasi niya. Pero you know, sometimes I realize ada ba diin tulong ko. Isuda kasi isuda lang they make themselves available. No, anda ka ko ma-enjoy na nag-volunteer ko diba? Kasi jay in the family, in the community, in our parishes, kasi jay siguro sakbay tayong husgaan no sino dagiti kanayon nga ada ijay parish nga tumutulong wino dita community no sino dagiti agtrabaho. We ask ourselves, anya may in-contribute ko? Am I contributing something? Anya matgati mabalin ko nga ramidan? What can I do to help? Am I offering my services? Yung parang ganon. Kasi kung minsan, yun hindi natin, mas nauuna yung judgment natin kaysa yung, what can I do? Can I do? Yan yung dun sa verse 40, yan, yung the blind leading the blind, yung we talk about spiritual blindness. Kaya next verse naman, sa susunod na verse, ang pinag-uusapan dito, the student is not above the teacher, but everyone who is fully trained will be
like their teacher. Ito ay reminder naman sa atin, of the importance of being shaped by good teaching. Tayo sa community, napag-usapan natin yan last week, na doon sa naging experience ni Sister Emily, humility leading to forgiveness naman yun, na doon may self-awareness doon. Kasi bakit? Nasa isip mo na yung parang magpapatawad ako para noon ako din sa kung ano man ang kasalanan ko. Pagdating ko sa at the point when I face God, I can also say, God, you taught me to forgive, and I did. Please forgive me too. Yung ganun reminder of the importance of being shaped by good teaching. And yung Sister Emily, now, sabi ko last week, ay, hanggang maawatan na pa yung makapagpatawad. Sabi ko, but then you were shaped kasi balasan ka pa lang, nandito kang community, hanggang nag-asawa kayo ni Brother Dante, hanggang nagkaanak na kayo, nandito ka sa community. You were taught by the good teaching of the community, the teachings of Christ, about forgiveness. And as followers of Jesus, we are called to follow His example. It's not just about learning His words, but living them out in our own lives, being transformed so that we reflect His character. Sister Linda, yung mga teaching, nanggaling ka sa ibang community nung nasa Manila ka, nag-search ka, napunta ka sa Sacred Heart, dala mo yung teachings from there. Ano naman lalo ang pinag-uusapan natin humility, yung pagpapakumbaba at self-awareness. Ang naanohan ko kasi sa community sa Lapa at saka dito, ang kaiba nila, kasi dito may adoration, natuto akong mag-adore. Doon kasi after the prayer meeting, after the assembly, kasi weekly naman doon ang prayer meeting kasama na assembly. Tapos first Sunday doon is healing mass. So sabi ko sa sarili ko, magkaiba kasi dito sa Sacred Heart, talaga kailangan may obedience pa. Nung una, obligado sa sarili. Diba meron tayong adoration schedule, ganun. Nung nagpalipat-lipat na kasi ako ng cluster nagsimula ako sa 1, napunta ako sa 3, bumalik. Hindi pa ako nagtuto. 1 and 3 pa lang. Tapos, alam mo yon, iba-iba kasi iba-iba ang nakakahalubilo natin sa bawat cluster, Pero doon mo makikita kung ano yung lumalabas sa puso. Kung ano yung nasa puso mo, siya lalabas sa bibig mo. Kung halimbawa, dati kang marites at ikaw ay obedience sa community, mapapansin mo sa sarili mo, hindi na ikaw yun. Unti-unti, may pagbabago na. Transformation. Diba? May transformation ka na. Ngayon, nakukontrol mo na yung sasabihin mo. Kasi bilang tao, hindi nawawala yung judgmental. Kasi dito sa mensahe ni Lord ngayon, yun nga sabi nga, ang lumalabas na mabuti sa bibig mo, siya rin ang lalabas sa puso. Kung ano yung nasa puso mo, siyang lalabas sa bibig mo. Kung ang itatanim natin sa kalooban natin ay kasamaan din ang ibabahagi mo sa kapwa mo. Pero kung ang kabutihan na nanatili sa puso mo, sa kabila ng tayo ay makasalanan, sa kagaya ko, makasalanan ako na, pero nananaig pa rin yung pagiging mapagbigay, mapagmahal, yung maunawain, nararamdaman mo kasi yung taong wala. Alam mo yun? Kasi ako talaga, hindi ako isinilang na meron Isinilang ako sa wala. Kaya, ang madalas namin pinagtatalunan ng anak ko, yung pagiging mapagbigay. Kasi, ramdam mo dahil dumating ka sa point na yun ramdam mo yung pag may lumapit sa'yo, parang ayaw mo siyang pahindian. Kasi naranasan mo yun. Naranasan ko yun nung kabataan ko na misa ko itong kapatid ko, punta ka sa kamag-anak, yung bang magdududa sa'yo na saan mo dadalhin yung pera. Nakangais kami mo. Oo. Na-scam na nga ako. Dahil sa kabaitan. Dahil sa kabaitan, katangahan pati.
Hindi, yun nga. Ang pasalamat ko kay Lord, kahit na may nangyayaring hindi maganda, yung bang tibay ng loob at pananalig ba? Kasi kung wala ako kay Lord noong time na nangyari, yung baka inatake na ako, baka hinimatay na ako, no? Kasi yun nga unang sinabi sa akin kagad ng anak ko, Ma, wag mo nang isipin yung pera lang yun, babalik yan. Oo nga, no? Pero alam mo yung nandun ka na nga kay Lord, bakit nangyayari pa yung ganun? Siguro sabi ko, Lord, meron kang plano, may iba kang gustong ipahiwatig sa akin. Kung ano man yun, turuan mo ko na hindi ko na siya isipin. Kasi mahirap mag-isip, mahirap ma-stress. Yung bang isipin mo, hindi mo naman mababalik pa yun. Dahil wala na, di ba? Pero dahil nga dito sa ating community, no, meron tayong adoration. Number 1 ang adoration, naramdaman ko yung presensya niya na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kasi nung mga oras na yon na hindi mo inisip na na may manloloko sa'yo, na parang wala lang, ganun lang, ganun. Eh sabi nga nila, nakingiti ka pa, hindi ka, alam nga naman maglupasay ako, di ba? Oo. Ano nga nung last week na nabanggit yan ni Sister Emily, God allows things to happen to us dahil yon ay may ituturo sa iyo. Oo. No? And yung kagaya nga na sabi mo, na-transform ka na by the grace of God, dahil sa teaching ng adoration, sa dasal, ganyan-ganyan, no? Everything na, yun ang talagang nagpalakas ng loob sa'yo. Yun ang nagbago na, hindi ka na nagagalit. Spiritually. Oo, malakas ang loob mo to sabihin, yung acceptance, ng ganyan, talagang transformation. Kasi yun ang itinuro ni Lord sa atin, ni Christ. Kasi sa kanya, betrayal. That is betrayal. Yung also, binitray ka because of your trust. People have, yung nang-scammer na yan, binitray ka niya. Ganun din si Jesus, no? He was betrayed by one person that he held close in his heart. Alam mo, no? Sis, ang gusto ko lang i-share this sa mga tagapakinig natin. Maganda po na meron tayong kasamang prayer warrior na sinasabi. Kasi yung time na nangyari sa akin yun, nangingigang mo katawan ko. Bigla ko kagad sinabi sa messenger, sa group chat na, please pray for me. Financially and emotionally. Yung feeling ko na nawindang akong bigla, ganun. Pero nung oras na ng prayer natin, intercessory prayer, nararamdaman ko na unti-unti humuhupa yung emotional feeling ko, gano'n. Kaya ang pasalamat ko rin kay Lord, sa edad ko ngayon, sa dami ng community na napupuntahan ko, sa parang tinuturo niya sa'yo na, stay put ka dito, ganito, kasi, hindi kasi iba-iba ang teaching, di ba? Sa bawat community, may mga kanya-kanyang struggle, ganun. Hindi ko naman sinasabing perfecto tayong community, pero nandito mararamdaman mo yung pagkakaisa ba, na sama-samang nananalangin, na meron tayong pinagdadaanan, bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan sa kasister natin, pero ini-ignore natin yon kasi ang nananatili sa kalooban natin is kagaya ko, ang kalagi kong katwiran pag may nakikita kong hindi maganda, hindi naman ikaw ang pinuntahan ko, kundi si Lord. Yun lagi ang sinasabi ko sa sarili ko. Kasi pagka ka sa isang kapatiran, hindi mo gusto siya, tapos iisipin mo, hindi na ako aaten kasi aaten siya. So, parang siya yung sinasamba mo, di ba? Pero kung ang nasa isip mo is, ay, assembly ngayon, magsaserve kami kay Lord. Ay, adoration ngayon. Kahit magkasabay kayo sa adoration, may galit ka sa Kanya. Lord, bahala ka na. Hindi naman siya Ikaw
Ikaw yung nasa puso ko, ikaw ang nasa isip ko. Kaya bakit ako mag-aalinlangan, di ba? Oo. Yun ang, gaya ng sabi ko, follow up ito nung last week. Yung sinasabi ni Sister Erlinda, yung turo ng last week na na yung na topic na kahit na ayaw mo, love your enemy. Even those who hurt you, ganyan. Bless them. Kahit na, pray for them. Kasi kahit na nandun yung, peace be with you, nakangiti ka. Kahit na in your heart, ay, kasi yun ang tinuro sa atin ni Jesus, na siya ang guro. He is the teacher. No disciple is superior to the teacher. He is the teacher. We are the disciples. But because of the training we get, the teachings we get from community, and then the examples na, kaya sabi ko yung examples from pioneers and yung the old in terms of yung kumbaga tenure sa community, sina Sister Jean, yung mga ganyan, sila ang mga nag-umpisa sila na mahaba yung mga nadanas nila ng mga teaching at narinig nila mga teaching, they are able to follow Christ. Moving forward, ang sumunod naman na pag-usapan yung teaching about fruit. Ang tanong ang masakit nga yung nasabi dyan, may nasabing hypocrite. Hypocrite, sabi, di ba? Kasi, bakit mo tinitignan yung puwing ng kapwa mo? Yung puwing sa sarili mo, hindi mo makita katawa-tawa, di ba? Humorous, sabi nga, yet convicting. Dito, pinapakita, yung, kumbaga ine-emphasize, ikaw, nakafocus ka dun sa small faults of others, pero ikaw naman, glaring nga, kasi nandyan sa'yo. Di ba? You ignore your own glaring problems. So, dito, yan na naman, Jesus calls us to humility and self-examination. The plank in our own eyes can blind us to our own needs for growth and repentance. Kasi bulag ka Kung ang iba, bulag sa pag-ibig tayo, bulag tayo sa pangangailangan natin na lumago spiritually, at saka ang humingi ng tawad. At yung paghingi ng tawad na hindi labas sa ilong, kundi yung hingi ng tawad na galing sa puso. It's only when we acknowledge and deal with our own faults can we help others grow. No? Because you cannot give what you don't have. If you are not able to forgive, how can others forgive you? Balik tayo sa teaching last week, by the measure of how much you forgive, will you be forgiven. Pride blinds us of our own faults. Oo. Yan, teaching about the fruit na naman. Kung yun ang turo ng ating guro na dapat nating sinusunod, no? Gaya nga nasabi natin yun, yung isa mo palang nabanggit kanina, at saka ni Sister Jean. Bakit tayo pumupuna? Why do we critique or criticize others? Nabanggit ni Sister Jean, sometimes because of jealousy and envy. Is it that versus love? Diba? Kino-correct mo yung, halimbawa sa mga anak natin, we correct our children because we love them. We correct our friends, family members, because we love them. Hoy, huwag kang ganyan. Diba? Ganun yung yung tone na naman of voice.
the criticism comes from love when this is the way you say it, Sister Jean. Next time, when you go out, yung gano'n, di ba? Oo. Malumanay, tone of voice. As versus jealousy, di ba? Sister Jill, ano ba naman yung suot mo na lumabas ka na naman ng ganyan? Kasi nainggit ka, kasi nakita mo, naku, stateside. Padala ng anak na ganyan. O gano'n, di ba? Is it that, or is it love, or is it jealousy when you criticize? Napakagandang punto nung nabanggit nyo kanina, it's stuck in my head. Yung parang yung sinabi ko kanina, isuda man ang iso. Yung tagayang ijay puso na ngayon. Kaya ko siya. Mas nalalain ako. Ba't ang data? Right. Thank you. Thank you for correcting me. So, yes, kung minsan, because of our pride, hantay mo makita no inya iti, anyamot iti, Pasunod din. Naka-plug ka niya tayo. Ije marasa na tayo makita because of our pride niya. Nga, suda manan. Isuda nga iso. Ang kaputa isuda tinag-adal ijay kastoy. Suda manan. Kasya niya. Yun. Pride. Because of pride. Nalainga mo dati, suda lang. Tapos there is also pride doon sa part ng criticize. Di ba? Kahit hindi na ako pupunta siya, sabi boring. Yung gano'n, di ba? Hindi ko naisip na, bakit ako why will I let their criticism define me? Diba? Kagaya ng sinabi ni Sister Linda na, hindi naman sila yung pinupunta ko, it is the Lord. Oo. Hindi naman sila yung sinisilbihan ko, it is the Lord. Kasi doon mag-grow ang ating spirituality. Kaya ramdaman naman natin yun. Ramdam na ramdam ko ngayon. Kasi iba noon, iba ngayon, Dapat tingin sa akin si Sister Kat. Merong target dyan parang napapa-out siya. So, amoy yung kakabsak, siguro, ganda kami. Tikunayo, I want to struggles me. Ito'y personal na struggles me. Ito'y panursuro. Ay, amoy yung oray nung managsimba kami, managkararag kami, manag-adore kami. Lalo kami nga ma-ikikanli struggles. Temptation. Next week pa yan. But then that is where you grow. That's where we grow really, at saka pero bakit ka mag-grow? Paano ka mag-grow? If you live it through itong sinasabi ni Jesus. Kasi, yun yung sinabi niya Maging self-aware ka. Yan ang turo niya. Siyempre, guru siya. The best teacher of all teachers. Yung maniwala ka. Have faith that what he is saying is the real truth. Yun naman ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. I am the way. Sundan natin kung saan siya, kung saan siya patungo. Yung direction niya. I am the truth. Siya ang katotohanan. And I am the life. If we are able to live lives like Christ, talagang doon tayo sa kumukuya-kuy. Doon tayo sa tama-tama lang ang timpla ng hindi kaya ng aircon, hindi gaya ngayon na 9 degrees tayo. And then, so Jesus teaches us about yung, tawag mo dito, about the teacher na tayo, dapat na-train niya tayo sa kanyang mga teachings, susunod tayo. Na yung blind, yung bulag, hindi niya pwedeng i-lead yung iba kung hindi din siya, hindi ma-open yung eyes niya to truth. Tapos, we bear fruit.
Why? Because we learn na dapat hindi tayo maging judgmental, na dapat huwag tayo maging blind by our own faults and to accept, yung isang huling teaching, a good man brings good things out of the good stored up in his heart. Yung sa verse 45. A good person out of the store of goodness in his heart produces good, but an evil person out of a store of evil produces evil. For from the fullness of the heart, the mouth speaks. E dito, our words and actions flow from the conditions of our hearts. Mukhang yung heart ko, marami pa rin siyang hinanakit kasi madali ako magalit. Ganun. Yes. If we want to be people who reflect Christ's love and truth, we must first cultivate hearts that are full of goodness, kindness, and humility. The fruit we bear in our lives, whether in relationship, in our work, or in service to others, will reveal the state of our hearts. Yes, exactly. Kasi nga, kaya yung mga teachings, lalo na yung kagaya ng forgive, sabi nga ni Jesus, di ba, nung last week. Ang unang titignan din natin is, oo, napo-forgive natin others, but are we forgiving ourselves? We have to forgive to see ourselves also. Kasi kung minsan, dahil hindi natin na-forgive ang sarili natin, hindi natin na-forgive, actually, tayo ang dijay niya, mapunpun ijay. Oo. Yeah, It drags you down. Yes, we really, it can even cause depression. Kasi nga, isa di bagbaga ni Tita Jean Tatay, isumanan iti basol kon. Di ba? Nung maminsan, the Lord really, He can, if we ask it, pino-forgive niya tayo. Pero tayo, are we forgiving ourselves? Siguro di may siya ikonfisa tayo, Father, I pinorgive it is sarili. Oo, yung parang realizations talaga, mga nangyayari, yung we can only know how to be open if we can accept na I did wrong. It is Jekunada ti Islam, my bad. Basol ko nga isu nga kastuya gamin han ko nga mapakawan ti bagit, di ba? You carry the weight of guilt, no? And talagang yun ang pagkana, di ba? Oo. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Oo. Kaya kung na-forgive mo yung sarili mo, yung love ang lalabas sa iyo. Pero kung hindi, andun yung okay. Okay. Oo, yung... Kaya, ito, pag halimbawa may nag-correct sa'yo, or mayroong nagsabi sa'yo, syempre, sa kanya siguro, love yung nasa ay niya, ikaw yung splinter lang, no? Pero ikaw, pag halimbawa, you get back with that person naman, no? Yun na. Yun yung, ikaw pa lalo ng kasala. Kaya, both ways yan. Merong ituturo sa'yo yan. Kung nasaan ka man, kung ikaw ba yung pinupuna o ikaw yung namumuna, you can learn something from that. Oo. Ikaw nga ganito, di wala na. Yung ganun yan. Ganun na yun. Kaya ito, dahito'y gospel reading na naadaw ito'y surat ni San Lucas, chapter 6, verses 39 to 45. It challenges to examine ourselves deeply. Ang mga tanong, are we living in humility? Are we aware of our own faults and sins? Self-awareness. Are we growing in wisdom? Are we being shaped by the teachings of Jesus through community? And are we bearing the fruit
that reflects the goodness and grace of God in our hearts. Oh, yun, examination of conscience na natin yun, matatangrabi yan. Tapos tayo, kumpisal manan. Kumpisal tayo manan. Talagang eye-opener itong gospel reading na ito, no? I will repeat it, Are we living in humility? Are we aware of our own faults and sins? Are we growing in wisdom? Are we being shaped by the teachings of Jesus through community? Kada kayo mat nga agbuy-buya kang dumdumneg. Are you being shaped by the sharings that we have been hearing every Sunday? And are you bearing, or are we all bearing fruit that reflects the goodness and grace of God in our hearts? Kakabsat, let us ask God to open our eyes to our own blind spots. And let us ask God to teach us how to bear good fruit and to help us live with humility and love. And may our hearts be so filled with His love that it overflows into every part of our lives, bringing light to those around us. Tall order. Napakagandang teaching for this Sunday. Kakabsat, lagi natin isipin yan na when things really, when we get into circumstances, let us criticize because we love whoever it is that we are critiquing or criticizing, not because we are jealous, not because we are envious. Also, let us humble ourselves. Mas masahol pa ako sa kanya, kaya dapat hindi ako nag-judge. Mas marami pa yata siyang kesa sa mga bagay-bagay na ito. So, again, and may we ask Jean to lead us in a healing prayer. Heavenly Father, here we are again, with all humility. In our nothingness, we come before you, Lord, to forgive us. Give us the grace, O Lord, to be humble, though we know it is difficult to do. But we ask for the grace, O Lord, to make us humble in your presence. And once again, tonight, we pray for our brothers who are sick in hospitals and in their homes, especially those who cannot afford to pay their hospital bills, their medicines, Lord. Heal their hearts, O Lord, their souls most especially. You are our shepherd who leads us to the way to eternal life. Heal our blindness, O Lord, especially not physically, but more spiritually. For Lord, we accept that we become blind at times. We do easily judge others. Lord, help us that the eyes of our souls be open, not to criticize others, but we have also to look at our own eyes. May we first remove our splinter in our eyes before looking at our brothers or our sisters' splinter in their eye. Lord, help us to be humble. Help us, Lord, for we cannot do alone without your grace. We all ask this in the intercession of our Blessed Mother and you, Lord, our Savior and Redeemer. Amen. Amen.
in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Jesus, Mary, and Joseph. I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph. Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph. May I bring forth my soul in peace with you. Amen. And all together we pray. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless us all. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the Master Healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise Thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.